Pangsanlibutang ulat. Isang putol na kwerdas. Uzbekistan, April 13. Arthur. Nabautismuhan si Arthur sa Uzbekistan nang 5 years old pa lang siya. Subalit wala siyang nalalamang anuman tungkol sa Diyos. Walang nagsasabi sa kanya ng tungkol sa Diyos at wala ding nagsama sa kanya sa iglesia pagkatapos niyang mabautismuhan. Bagamat hindi niya kailanman naisip ang tungkol sa Diyos ay naisipan niyang magsuot ng hikaw na hugis cross nang 14 years old siya. Sa kanyang palagay ay maganda ito. At nasabi ni Arthur sa kanyang nanay na gusto niyang matutong tumugtog ng gitara. Kaya dinala siya ng kanyang ina sa music store. Walang tiyak na layunin ang buhay ni Arthur, at naisip niyang maaaring magbigay ang gitara ng layunin sa kanya. Pinili ni Arthur ang electric guitar. Sa tahanan, nakita niya ang guitar lessons sa YouTube at sinimulang subukang tumugtog ngunit hindi ito naging madali. Nasasaktan ang kanyang mga daliri kapag dinidiinan ang mga kwerdas. Subalit pagkaraan ng ilang mga araw, nagsimula nang mawala ang kirot. Gayunpaman, ang tunog ng kanyang musika ay hindi naging katulad ng tunog ng itinuturo sa YouTube. 2 linggo pagkaraang mabili ang gitara ay naputol ang isang kwerdas nito. Hindi alam ni Arthur kung paano magpalit ng kwerdas, kaya naghanap siya ng tulong sa online. Natagpuan niya ang phone number ng isang nagngangalang Artyom na nag-aalok ng guitar lesson. Tumawag siya. Kailangan kong magpalit ng kwerdas, ang wika niya. Pwede mo ba akong tulungan? Ibinigay ni Artyom kay Arthur ang kanyang address. Nag-iisip si Arthur kung saan niya ito narinig. At naalala niya, dating nagtatrabaho ang kanyang ina sa lalaking nagngangalang Pasha sa address na iyon. Magkasamang gumagawa ang dalawa ng mga furniture ngunit namatay na si Pasha. Ikaw ba ay anak ni Pasha? Ang tanong ni Arthur. Oo, ako nga, ang sagot ni Artyom. Nang sumunod na araw, pinalitan ni Artyom ang kwerdas ng gitara. Pagkatapos, tinanong niya si Arthur kung marunong siyang tumugtog. Ipinakita ni Arthur ang kanyang natutunan sa YouTube, subalit pinahinto siya ni Artyom. Teka lang, sandali, pinatigil niya si Arthur. Tinutugtog mo ang chords ng pabaliktad. Agad-agad, naunawaan ni Arthur kung bakit ang tunog ng kanyang musika ay hindi katulad ng nasa YouTube. Mali pala ang kanyang ginagawa. Inalok ni Artyom si Arthur sa guitar lesson. Sa unang lesson ay napansin ni Artyom ang hugis cross na hikaw ni Arthur. Kristiyano ka ba? Tanong ni Artyom kay Arthur. Hindi. Ang sagot ni Arthur. Sa ikalawang lesson ay iminungkahi ni Artyom na gaganapin ang lesson sa silid ng simbahan ng Seventh-day Adventist. Malapit lang ang simbahan sa bahay ni Arthur, at pumayag siya. Nagpatuloy ang kanilang guitar lesson at kahit natapos na ang kanilang daily session ay patuloy pa rin silang nagkukwentuhan. Nalaman ni Arthur na isang global mission pioneer si Artyom. Isang misyonerong nagbabahagi ng ebanghelyo sa mga taong tulad ng kanyang kultura. Inaya ni Artyom si Arthur sa hiking at pumayag naman si Arthur. Nang umupo upang magpahinga ang mga hikers, nasiyahan si Arthur sa pakikinig sa kanilang pag-aawitan. Sinasabayan ni Artyom sa gitara ang kanilang pag-aawitan. Nang bakasyon, dumalo si Arthur sa Adventist Youth Retreat sa isang syudad. Parang nawala sa sarili si Arthur nang sabihin ng tagapagsalita na maghiwa-hiwalay ng dala-dalawa upang manalangin. Isa akong atheista, sabi niya sa unang taong lumapit sa kanya para manalangin. May sumunod na lumapit kay Arthur para manalangin at sinabi niya ay hindi siya naniniwala sa Diyos. Bukod doon, ang dagdag niya, hindi pa ako kailanman nakakapanalangin. Ngunit hindi umalis ang taong ito.
Maaayos natin iyan, ang wika niya. Tinuruan niya si Arthur na manalangin. Nang gabing iyon, nag-isip si Arthur ng matagal tungkol sa naganap sa lugar na iyon. Nang Sabbath, namangha si Arthur na makita ang kabataang lalaking babautismuhan sa retreat. Nabinyagan ako ng 5 taong gulang ako, ang wika niya. Bakit ang mga Adventist ay nagbibinyag ng matatanda? Nalaman niya na nauunawaan ng mga Adventist ang katuruan sa Biblia, na kailangang may sapat ng gulang upang maunawaan ang Biblia at ang pagtatalagang kanilang gagawin sa Diyos bago bautismuhan. Nang sumunod na Sabbath, nagtungo si Arthur sa iglesia ng Adventist malapit sa kanyang tahanan upang sumamba sa unang pagkakataon. Sa hapon, sumama siya sa mga kaanib ng iglesia sa pamimigay ng mga school supplies sa mga nangangailangang mga bata. Nakaramdam siya ng bagong kagalakang pumuno sa kanyang puso at isip. Ano ang halaga ng buhay kung hindi ka tutulong sa iba? Ito ang simula ng pagbabago sa kanyang buhay. Hindi na niya gustong mabuhay ng walang layunin sa buhay. Nagpasya siyang tutulong sa iba at kilalanin ang Diyos. 8 buwan ang lumipas simula ng regular na pagdalo ni Arthur sa iglesia. Nag-aaral siya ng Biblia at gusto niyang ibigay ang kanyang puso kay Jesus sa bautismo. Natuwa siya nang dahil sa pagkaputol ng kwerdas ng kanyang gitara ay nagkaroon ng daan para makilala niya ang Diyos. Ang bahagi ng 13th Sabbath offering ngayong quarter ay tutulong sa pagbubukas ng unang Seventh-day Adventist Elementary School sa Uzbekistan. Salamat sa pagpaplano ng isang masaganang handog.